Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Language, Grade 1, First Quarter, Week 1, Day 1. Talk about one's personal experiences, A. Oneself and family. Mga bata, kung ikaw ay tatanungin ng iyong guro o kamag-aral sa unang araw sa paaralan kung ano ang iyong pangalan, ano ang sasabihin mo? Ngayon, naranasan mo na ba ang ipakilala ang iyong sarili? Paano nga ba natin ipapakilala ang ating mga sarili? Narito ang ilang halimbawa na itatanong ng guro. Una, ano ang pangalan mo? Pangalawa, ilang taon ka na? Pangatlo, saan ka nakatira? Pang-apat, kailan ang karawan mo? At panglima, ano ang pangalan ng iyong nanay at tatay? Ngayon naman mga bata, basahin natin ang usapan ni Mara at Lara. Mara, ako si Mara Reyes. Habang si Lara naman, ako naman si Lara Santos. Nagsalita muli si Mara. Ang tatay ko ay si Juan Reyes. Bawat bata ay may pangalan. Tandaan mga bata na ang pagpapakilala sa sarili ay isang mahalagang kasanayan na kailangan mong matutunan. Tulad ni Mara at Lara, kailangan mong malaman ng iyong personal na impormasyon upang maipakilala ang iyong sarili sa iba. Ngayon, basahin at sabihin ang iyong sagot. Una, may bago kang kamag-aral galing sa ibang paaralan. Nais mo siyang makilala. Ano ang itatanong mo? Pangalawa, naligaw ka sa mall. May nakita kang pulis. Ano ang sasabihin mo? Pangatlo, tinanong ka ng iyong guro kung kailan ka ipinanganak. Ano ang sasabihin mo? Pang-apat, kaarawan mo at tinanong ka ng bisita kung ilang taon ka na. Ano ang sasabihin mo? At panglima, bakit mahalagang malaman ang mga impormasyon tungkol sa iyong sarili? Tandaan, ang pagpapakilala sa sarili ay iyong impormasyon. Mahalagang malaman ang iyong pangalan, pangalan ng iyong magulang, iyong kaarawan at edad, tirahan at pangalan ng paaralan. Ngayon naman mga bata, subukang kompletuhin ang patlang. Sabihin ang nawawalang sagot. Narito ang inyong takdang aralin. Sa tulong at gabay ng magulang, gumawa ng name tag kung saan nakasulat ang iyong pangalan. Lagyan ito ng disenyo at kulayan gamit ang paborito mong kulay. Day 2. Talk about one's personal experiences, A. School. Mga bata, alam nyo ba kung ano ang gamit ng name tag?
Ang name tag ay ginagamit ng mga bata upang sila ay makilala ng guro lalo na sa mga unang araw ng pasukan. Ngayon, suriin at sabihin ang pangalan ng nasa larawan. Ano ang nakikita sa larawan? Tama mga bata, ito ay paaralan. Ang paaralan ay ang nagsisilbing pangalawang tahanan ng mga mag-aaral. Dito tayo natututong sumulat, bumasa at bumilang. Itinuturo din sa paaralan ang mga mabubuting asal o pag-uugali. Alam nyo ba na ang paaralan ay mayroong iba't ibang impormasyon na dapat malaman at maunawaan ng isang mag-aaral? Una ay ang pangalan. Ito ay tumutukoy sa pangalan ng institusyon o ng nasabing paaralan. Maaaring mabago ang pangalan ng paaralan sa paglipas ng panahon. Narito ang isang halimbawa. Ito ang aming paaralan. Ang pangalan nito ay Jose Rizal Elementary School. Pangalawa, lokasyon. Ito ay ang lugar kung saan makikita ang inyong paaralan. Narito ang halimbawa. Kami ay nag-aaral sa Jose Rizal Elementary School. Makikita ang aming paaralan sa Paraiso Street, Barangay Amihan, Quezon City. Pangatlo, mga silid at gusali. Ito ay ang mga lugar ng inyong paaralan. Narito ang mga halimbawa, tulad na lamang ng silid-aralan, tanggapan ng punong guro, kantina, silid-aklatan, palikuran, at palaruan. Ngayon mga bata, isulat ang P kung ang isinasaad sa mga pangungusap ay halimbawa ng pangalan ng paaralan, L kung lokasyon, at SG kung silid o gusali. Tandaan mga bata na bilang isang bata, kailangan mong maging pamilyar sa pangunahing impormasyon tungkol sa iyong sarili, iyong mga karanasan at iyong paaralan. Ang pagpapakilala sa sarili at sa iyong paaralan ay isa sa mga karaniwang paraan ng pagsasabi sa iba kung gaano mo kakilala ang iyong sarili at ang iyong paaralan. Ngayon mga bata, subukang kompletuhin ang patlang sa ibaba. Magsanay na ipakilala ang iyong paaralan. Narito naman ang inyong takdang aralin.
Gumupit at itikit sa inyong kwaderno ang inyong komunidad. Day 3. Talk about one's personal experiences, community. Ngayon ay ibabahagi ng mga bata ang larawan na dala. Mga bata, ang komunidad ay tinatawag din na pamayanan. Ito ay binubuo ng pangkat ng mga tao at binubuo rin ng iba't ibang lugar o gusali. Maaari mong sabihin o ikwento kung ano-ano ang inyong nakita o naging karanasan sa bawat larawan na aking ipapakita. Ang ating bahay o tahanan ay bahagi ng ating komunidad. Simbahan. Dito tayo pumupunta upang tayo ay magsimba. Paaralan. Ang ating pangalawang tahanan kung saan kayo ay tinuturuan bumasa at sumulat. Ang mall, ang lugar kung saan maaaring mamili, kumain, manood ng pelikula, maglibang, magbayad ng bills, magpagupit ng buhok at marami pang iba. Parke ay pasyalan kung saan maraming tao ang nagpupunta lalo na tuwing linggo. Dito marami kang makikitang nagtitinda at kung ano-ano pang pagkain, bagay o iba pa. Ngayon mga bata, tatanungin ko kayong muli, ano ang komunidad? Ano nga ulit ang bumubuo sa komunidad? Laging tandaan, sa bawat lugar na ating napuntahan ay may karanasan tayo na maaaring ibahagi. Narito ang isang gawain. Bilang kasapi ng komunidad, ano ang inyong mga naging karanasan sa mga sumusunod? Una, paaralan. Pangalawa, simbahan. Pangatlo, mall. Pang-apat, parke. At ang panglima ay simbahan. Mga bata, maghanda sa maikling pagsusulit bukas. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!